Maligayang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagbisita sa aming YouTube channel. Ang channel na kung saan, maaari mong matutunan ang pagyaman. At para lagi kayong updated sa bago ko na video, pakipindot lang po ang subscribe at bell notification. Huwag rin po kalimutan mag-like at mag-comment sa aming video. Una sa lahat, ano nga ba ang cryptocurrency? Ito ay isang uri ng digital o virtual na pera na ginagamit para sa online transactions. Ang pinakasikat na halimbawa nito ay ang Bitcoin, ngunit mayroong iba't ibang klase ng cryptocurrency na pwedeng gamitin. Ang unang hakbang para kumita ng pera sa crypto trading ay ang pag-aaral. Dapat tayong magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa mga cryptocurrencies na nais nating i-trade. Dapat nating maintindihan ang mga konsepto tulad ng blockchain, wallet, at mga trading strategies. Maraming online resources at courses ang available para sa mga interesado. Pagkatapos nating matutunan ang basics, mahalaga rin na magkaroon tayo ng trading plan. Dapat tayo magkaroon ng clear na layunin, tulad ng target profit at risk management. Ang trading plan ay magtuturo sa atin kung kailan tayo bibili, at kailan tayo magbebenta ng mga cryptocurrencies. Sa pagpili ng platform para sa crypto trading, mahalaga rin ang seguridad. Dapat tayo mag-sign up sa reputable at regulated exchanges para masigurado na ligtas ang ating pera. Huwag din nating kalimutan ang pag-setup ng mga security features tulad ng two-factor authentication para sa karagdagang proteksyon. Ang isang mabisang halimbawa nito ay ang kilala bilang OTP o one-time PIN kung saan magpapadala ng PIN ang account mo, maaring sa email or phone number para masigurado na ikaw mismo ang may access sa account mo. Meron din gumagamit ng two-factor. Sa two-factor, kailangan ma-open mo ang email at ma-receive mo sa phone ang dalawang code na ipapadala. Meron din gumagamit ng multi-factor kung saan maaring dalawang phone at dalawang email o higit pa ang makaka-receive ng code. Meron din gumagamit ng nano ledger kung saan ito ay USB device na siyang parang susi para mabuksan ang account. Isa pang importanteng aspeto ay ang pag-aaral ng market trends. Dapat tayo laging updated sa mga balita at developments sa cryptocurrency market. Ito ay magtuturo sa atin kung paano tayo makakapag-decide kung kailan tayo magte-trade. May mga tinatawag na catalyst or bagong balita kung saan ito ang mag-drive sa direksyon ng presyo ng isang crypto. Ngayon, aking ipapaalala na ang crypto trading ay may risks. Dapat tayo palaging handa na mawala ang puhunan natin. Huwag tayong masyadong magpadala sa emosyon at dapat tayong mag-stick sa ating trading plan. Ang aking trading strategy madalas ginagamit ko ang extra na pera at ito ay aking ibinibili base sa direksyon ng cycle. May mga iba't ibang uri ng trading strategies tulad ng day trading, swing trading, at long-term investing. Ang importante ay pumili tayo ng stratehiya na kumakatawan sa ating financial goals at risk tolerance. Day trading. Ito ay isang estratehiya kung saan binibili at binibenta ang mga stocks o iba pang financial instruments sa loob ng isang araw. Layunin nito ang kumita mula sa mabilis na paggalaw ng presyo sa maikling panahon. Ang mga day traders ay kadalasang nakatutok sa kanilang mga computers at gumagamit ng iba't ibang technical analysis para sa kanilang mga desisyon. Ang estratehiyang ito ay maaaring magdulot ng malaking kita, ngunit mataas din ang panganib na kasangkot. Swing trading. Sa swing trading, ang mga positions ay hawak para sa ilang araw hanggang ilang linggo para samantalahin ang swings o pagbabago-bago ng presyo ng stocks o iba pang financial instruments. Ang estratehiyang ito ay naglalayon na kumita mula sa mga short-term trends at ginagamitan din ng technical analysis. Mas mababa ang kadalasang risk kumpara sa day trading, ngunit nangangailangan pa rin ito ng sapat na kaalaman at oras sa pag-aaral ng market. Long-term investing. Ito naman ay ang pagbili at paghawak ng mga stocks, bonds, mutual funds, o iba pang financial instruments para sa mahabang panahon, karaniwan ay mga taon o dekada. Ang layunin dito ay kumita mula sa pangmatagalang pagtaas ng halaga at dividends. Ang estratehiyang ito ay karaniwang mas conservative at mas mababa ang risk kumpara sa day trading at swing trading. Ang long-term investing ay umaasa sa fundamental analysis na pag-aaral sa mga economic factors at kalagayan ng isang kumpanya.
Ang pagpili sa alinman sa mga estratehiyang ito ay nakasalalay sa iyong personal na layunin, panahon na kayang ilaan, at tolerance sa risk. Paalala po, gusto mo bang subukang bumili ng cryptocurrency at naghahanap ka ng maasahang platform? Subukan nyo ang BitBuy. Sa baba po ang link para makapag-sign up at mag-download ang kanilang apps. Ang BitBuy po ay isa sa pinakamalaki at trusted na platform sa cryptocurrency trading. Huwag po kalimutang ilagay ang promo code para makakuha kayo ng discount at ilang advantage. Salamat! Isa pa sa mga paraan para kumita sa crypto trading ay ang pag-participate sa ICO o Initial Coin Offerings. Ito ay oportunidad para mag-invest sa mga bagong cryptocurrencies na maaring magkaroon ng mataas na potensyal na kita. Ngunit ito rin ay may malalaking risks, kaya't dapat tayo mag-ingat at mag-conduct ng thorough research. Sa pagtatapos, naway magkaroon kayo ng matagumpay na journey sa crypto trading. Huwag kalimutang maging responsible at mag-ingat sa lahat ng hakbang. Remember, ang kaalaman at disiplina ang magiging susi sa inyong tagumpay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang aming video para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga makabago at makabuluhang usapin sa panahon ngayon. Mabuhay po tayo! May mga katanungan ba kayo tungkol sa Bitcoin? Ipaalam lang sa amin at kami ay handang magbigay ng mga kasagutan. Maraming salamat ulit! Hanggang sa muli! Ito po ang inyong Pinoy Digital Assets Investor.